Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 28 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, si Noel, Alma, at Kouga ay pumapasok sa isang mapanganib na EBS, isang madilim at puno ng mana na espasyo na nasakop ng mga mapanganib na nilalang. Partikular na mga goblin sa pagkakataong ito. Ang mga abyss na tulad nito ay lumalabas kapag ang konsentrasyon ng mana ay umabot sa kritikal na antas, at bawat isa ay pinamumunuan ng isang boss na nilalang na kailangang talunin upang malinis ang lugar. Habang nabubuhay ang boss, patuloy na kumakalat ang abyss na nagdudulot ng panganib sa kalapit na rehiyon. Sama-samang nagtrabaho ang tatlo upang mahanap at matalo ang boss ng abyss na ito, ang Goblin General, at alam nilang sa pagkatalo nito ay matatapos ang kanilang misyon. Nang makita ni Noel ang Goblin General, inutusan niya si Alma gamit ang kanyang kasanayan sa taktika, ang deploy tactics. Ipinag-utos niyang patumbahin ni Alma ang mga Goblin Archers at Mages na nasa taas ng mga pader ng kuta, at gamit ang kanyang kasanayan na perfect throw, matagumpay niyang tinanggal ang mga banta mula sa itaas. Sa pagkakaroon ng ligtas na daan, inutusan ni Noel si Kouga na sumugod sa mga kaaway sa harapan, habang ipinangako niya at ni Alma na gagawa sila ng daan para sa kanya. Habang si Kouga ay sumusugod, isang goblin na may malakas na kalasag ang humarang sa kanyang daraanan, ngunit mabilis na na-intervene ni Noel at Alma. Ginamit ni Alma ang kanyang armor piercing upang masira ang depensa ng goblin. At muling ginamit ni Noel ang Stone Howl upang gawing walang magawa ang mga kalaban. Nililinis ang daraanan ni Kouga patungo sa Goblin General. Nakarating si Kouga sa General at naiwasan ang unang hampas nito. Aktibado ang kanyang kasanayan sa espada na Liaisen na nagpapaikli sa braso ng General. Habang si Kouga ay naghahanda na upang tapusin ang laban, bigla namang pumasok si Alma at siya ang tumapos sa pamamagitan ng pagputol sa ulo ng General, dahilan upang gumulong ito sa lupa. Naiinis si Kouga sa pakikialam ni Alma at tinanong kung bakit niya ginawa ito, ngunit tinukso siya ni Alma, tinawag siyang mabagal sa kanyang pagkilos. Ang kanilang harutan ay nagpatawa kay Noel, na nakakita ng pagkakatulad sa mga dating kasamahan niya, ngunit alam niyang may natatanging ugali ang dalawa. Iniisip ni Noel na kahit magkaiba ang personalidad ng kanyang mga bagong kasama, nakakatulong ang mga ito sa kanya upang makabalik sa trabahong mahal niya matapos ang mga hamon sa kanyang dating koponan. Pagkatapos ng laban, nagreklamo si Alma tungkol sa masangsang na amoy ng abyss at nais nang umalis, ngunit pinaalalahanan siya ni Noel na hintayin ang materials collection team. Nang si Kouga ay nagkomento na tila madali lamang ang abyss na ito, nagbabala si Noel na ang partikular na abyss na ito ay may antas na isa lamang, ang pinakamababa sa isang peligro na nagsisimula mula 1 hanggang 13. Ang mas mataas na antas ay maaaring maglabas ng mas matitinding nilalang. Ginamit ni Alma ang pagkakataon upang biruin si Kouga, na pinapaalala na hindi niya kayang tapusin kahit ang mababang antas ng boss ng mag-isa. Nagiging masaya ang pagtatalo hanggang sa sila ay pinagsabihan ni Noel na tigilan ang walang kwentang away at mag-focus sa misyon. Gayunpaman, pinuri niya sila pareho para sa kanilang mahusay na pagganap at inamin niyang tagumpay ang kanilang unang laban. Masaya siya sa pagkakaroon ng ganitong mga kakayahang kasama. Nagbabago ang eksena sa isang flashback kung saan dinalaw ni Noel si Hugo, na kilala bilang puppeteer Hugo Coppelius, sa kulungan. Ang mga bantay ay nagpakita ng respeto, maging takot kay Noel, na nagpapakita ng kanyang malakas na impluwensya. Napansin ni Noel ang pangangayayat ni Hugo, at sinabihan siyang manatiling malusog kahit na masama ang pagkain sa kulungan. Naisip ni Hugo na ang pag-aalala ni Noel ay purong praktikal lamang upang masiguro ang kanyang buhay para sa mga susunod na plano. Nakinumpirma naman ni Noel, plano niyang linisin ang pangalan ni Hugo at isama siya sa kanyang bagong koponan. Ngunit nagdududa si Hugo, naniniwalang walang balikan ang kanyang sentensya dahil sa mahigpit na batas ng Departamento ng Hustisya. Siniguro ni Noel na may mga paraan upang lampasan ang sistema,
ngunit nananatiling nag-aalinlangan si Hugo. Upang patunayan ang kanyang impluwensya, inutusan ni Noel ang isang bantay na dalhan siya ng tsaa, na mabilis na sinunod ng bantay sa pagpapakita ng respeto. Kilala ni Hugo ang reputasyon ng bantay bilang brutal, ngunit natuwa siya sa ipinakitang paggalang kay Noel, na pagtatanto ang lawak ng impluwensya nito. Ipinaalam ni Noel kay Hugo na handa na ang kanyang plano para sa pagpapalaya nito. Ngunit nag-aatubili pa rin si Hugo na sumali dahil sa kanyang pag-ayaw sa mga Seekers at ang pag-aalinlangan sa sariling kakayahan dahil sa tagal ng kanyang pagkakakulong. Muli, sinigurado ni Noel na ituturo at ihahanda niya si Hugo sa pagiging Seeker kung kinakailangan. Humingi ng tulong si Noel kay Hugo sa pagpili ng pangalan para sa kanyang bagong clan. At agad namang nakita ni Hugo ang layunin, nais ni Noel na bumuo ng emosyonal na koneksyon sa grupo. Humanga si Hugo sa katalinuhan ni Noel na tinawag siyang isang ahas na tuso at kumokontrol. Na-inspire si Noel sa ideya at nagustuhan ang ahas bilang potensyal na simbolo ng kanyang clan. Bago umalis, inialok ni Noel ang posibilidad ng mas masarap na pagkain kung agad siyang sumama, ngunit tinanggihan ito ni Hugo para sa ngayon. Sa kasalukuyan, inihayag ni Noel kay Alma at Koga ang kanyang plano na bumuo ng isang clan, isang opisyal na kinikilalang organisasyon ng mga Seekers. Ipinaliwanag niya na ang mga clan lamang ang maaaring tumanggap ng mga misyong may mataas na panganib at EBIS-related na misyon ng direkta. Hindi tulad ng kanilang kasalukuyang pag-setup, malaya ang mga clan sa pagdepende sa mga panlabas na misyon mula sa ibang grupo. Sa hakbang na ito, balak ni Noel na patungo sa mas mahahalagang laban na puno ng panganib, binabalaan sina Alma at Koga na maghanda sa mas mapanganib na landas. Ngunit masaya silang pumayag sa motibasyon na umunlad. Habang sila ay naghahanda na umalis, napansin ni Koga ang kakaibang marka sa kamay ni Noel, isang rank-up pattern. Na simbolo ng pag-unlad at bagong yugto para sa kanilang ambisyosong leader. At dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 28 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.